Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Melissa, at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Ang kwentong ito ay isang pagsasalamin sa mga karanasan ko sa buhay, mga tagpo ng saya, lungkot, at mga desisyong nagbago ng aking landas. Bawat hakbang ko sa buhay ay may natutunan akong aral, at inaasahan ko na sa inyong pakikinig, may matutunan din kayo. Kaya, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na puno ng mga kwento at mga makulay na alaala. CEO ako ng isang kumpanya na may 5 branches sa Metro Manila. Lahat ng gusto ko, kayang-kaya kong kunin. Pero kahit ilang titulo pa ang nasa business card ko, kahit ilang investment account ang laman ng portfolio ko, hindi ako ligtas sa kalungkutan. Hindi ako ligtas sa gabi-gabing tanong na, ito na ba talaga? Hindi ako santo. Oo, minsan nagpapabok ako. Hindi madalas, hindi kung kani-kanino. Ayoko ng masyadong madaldal, ayoko rin ng pakipot. Gusto ko lang ng gabi na walang expectation kundi katahimikan. Katawan, init, walang tanong, walang commitment. Hanggang sa isang gabi, dumating siya. Jace, malinis manamit, disente, pero may mata na parang pagod. Hindi siya gwapo sa tipong babalandre sa billboard, pero may dating siyang hindi mo mabaliwala. Tahimik siya nung una, parang sanay na hindi siya ang nauuna sa usapan. Pero may isang sandali, habang hinihintay naming kumulo ang tubig para sa kape, tinanong niya ako, okay ka lang ba? At doon nagsimula, isang simpleng tanong. Pero sa dami ng taong nakapaligid sa akin, sa dami ng empleyado kong sinusunod ang bawat utos ko, siya lang ang nagtanong ng ganon. Seryoso, tahimik, walang halong pakikisama. Parang gusto niyang marinig ang totoo. Hindi ko alam kung bakit, pero that night, hindi ko siya ginawang object. Hindi ko siya tinrato na para bang bayad siya para gawin lang akong masaya. Iba yung titig niya, iba yung paraan ng pagkilos niya. May respeto, pero may tensyon. Hindi pilit pero nakakakuryente. Habang hawak ko ang tasa ng kape, naramdaman kong hindi ako boss sa harap niya. Ako lang, babae, pagod, nangungulila, at sa bawat segundo ng katahimikan naming dalawa, parang unti-unti akong nauupos sa presensya niya. Walang nangyari sa amin nung unang gabi. Hindi sa walang gusto, pero ramdam ko na mas kailangan ko yung yakap, yung katahimikan, kesa sa init. At siya, parang alam niya yon. Nagtagal siya sa tabi ko, hindi para kumita, kundi para samahan ako sa katahimikang matagal ko nang iniiwasan. Doon ko unang naisip, paano kung hindi ko siya bayaran sa susunod? 5 years kaming magkasama ng fiancé ko. Akala ko siya na, yung tipong kahit pagod ka sa trabaho, isang tawag lang niya, parang gumagaan lahat. Sabay kaming nagsimula, sabay ng arap, sabay nagtayo ng pangarap na bahay, na hanggang blueprint lang pala. Isang araw, umuwi siya galing out of town seminar. Tahimik, hindi ako sanay. Hindi rin ako nagtanong agad, kasi baka pagod lang. Pero nung gabi, habang naglalaba ako ng bedsheet na ginamit niya, may amoy. Hindi amoy ko. Hindi amoy ng fabric softener. Amoy ng ibang pabango. Pabango ng babae. Kinabukasan, kinausap ko siya. Walang drama. Walang sigawan. Diretso. Sabi ko, kung hindi na ako sapat, sabihin mo. Sagot niya, hindi ikaw ang problema. Ako. Ang cliché, di ba? Pero totoo pala. Minsan, kahit ibigay mo na lahat, kahit ikaw na ang planner, taga-budget, taga-masahe, taga-salo ng trauma, iiwan ka pa rin. At ang mas masakit, iniwan niya ako para sa best friend niya noong college. Yung babaeng minsan ko pang pinagselosan dati, pero sinabihan niya akong paranoid. After nun, nag-iba ako. Hindi ko alam kung defensive lang ako o talagang napagod na ko. Lahat ng lalaking lumapit, hindi ko na pinapasok sa mundo ko. Puro surface level lang, drinks, kape, kung minsan, kama. Pero hanggang doon lang, walang lalim, walang label. Hanggang dumating si Jace. Ang totoo, hindi ko siya pinili dahil gusto ko siyang angkinin. Pinili ko siya kasi for the first time, hindi ko kailangang magpanggap na okay ako. Hindi ko kailangang magsalita para lang may silbi ako. Sa presensya niya, tahimik man ang gabi, ramdam ko pa rin ang bigat ng tingin niya. Hindi libog, kundi tanong. Parang gusto niyang malaman kung ilang beses na akong binaliwala ng mga lalaking dapat sana'y nagmahal sa akin. Wala siyang sinabi na, ang ganda mo, pero ramdam kong nakikita niya ako.
Hindi yung suot kong blazer. Hindi yung branded kong heels. Ako, yung babae sa ilalim ng lahat ng tagumpay. Yung babaeng minsang iniwan, pero ngayon pilit na bumabangon. Hindi siya ang pinakagwapo. Hindi rin siya pinakagalante. Pero sa katahimikan niya, naramdaman kong safe ako. At sa mundong puro expectations, pressure, at image, minsan isang gabi lang ng tahimik na koneksyon ang sapat para mahulog ka. At doon ako bumigay. Simula nung unang gabi, naging regular si Jace. Hindi araw-araw, pero sapat para hindi ko maramdaman ang katahimikan ng kondo ko tuwing gabi. Sa una, pareho lang. Darating siya, may ilang salita, konting lamang, tapos uwian. Pero habang tumatagal, parang may unti-unting nababago sa pagitan naming dalawa. May mga gabi na wala kaming ginagawa. As in literal, nauupo lang kami sa sofa. Tumatagay ng kape. Pareho kaming tahimik, walang halikan, walang habaran. Pero grabe ang tensyon. Parang bawat buntong hininga ko, ramdam niya. At bawat sulyap niya, parang tinatanggalan ako ng maskara. May isang gabi na hindi ko makalimutan. Galing ako sa isang board presentation na halos hindi ko na maalala dahil sobrang pagod ko. Pagpasok ko sa kondo, andan na siya. Tahimik lang, nakaupo sa gilid ng kama, hawak yung paborito kong mug na may stain pa ng kape. Tinignan niya lang ako, tapos sabing, gusto mong yakapin kita? Hindi, gusto mo ba akong yakapin? Hindi rin, pwede na ba tayo? Yung tanong niya, walang bahid ng libog. Parang genuine na concern. At doon ako napaiyak, hindi ko na kinaya. Nilapitan ko siya, niyakap siya ng mahigpit, parang matagal na kaming magkakilala. Parang alam na niya kung gaano kabigat yung araw ko, kahit wala akong sinabi. Sinimulan kong kwentuhan siya. Tungkol sa trabaho, sa mga lalaking dumaan, sa ex kong Samira sa buong pananaw ko sa commitment. Tahimik lang siya, minsan tumatango, minsan tinititigan lang ako. Hindi siya sumingit, hindi siya nagmamagaling. Pero sa dami ng nakinig sakin, siya lang yung hindi ko naramdamang hinuhusgahan ako. Sa mga sumunod na gabi, hindi na siya basta bayad. Parang naging parte na siya ng routine ko, ng gabi ko, ng mundo ko. At kung tatanungin mo ako kung kailan nagsimula ang koneksyon namin, hindi ko alam ang eksaktong sagot. Pero ang alam ko, hindi ko na siya tinitignan bilang callboy. Hindi ko na siya tinatawag base sa booking. Siya na si Jace. At kahit alam kong mali, kahit alam kong komplikado, hindi ko na inisip ang tama't mali nung mga oras na yon. Kasi sa gitna ng mundo kong puno ng ingay, Jace was my quiet. Yung klase ng katahimikan na hindi nakakabingi, kundi nagpapagaling. Umuwi ako ng mas maaga sa inaasahan. Hindi ko sinabi kay Jace kasi gusto ko siyang sorpresahin. Birthday ko. Wala akong planong party, wala ring paandar sa office. Gusto ko lang ng tahimik na gabi. Isang bote ng red wine, take out na paborito naming sushi, at yung presensya niya. Simpleng regalo para sa sarili ko. Pagbukas ko ng pinto, nakaawang na ang pintuan. Tahimik, walang TV, walang ilaw sa sala, pero bukas ang ilaw sa kusina. May tawanan. Isa lang ang boses na hindi ko inaasahang maririnig ulit, si Marco. Ang ex kong nanira sa buong pananaw ko sa pagmamahal. At andun siya, sa harap ni Jace, nagtatawanan. Sa gitna nila, isang bote ng red wine, yung mamahaling brand na ako mismo ang nagpa-deliver sa kondo. Pareho silang may hawak na baso. Parang matagal nang magkakilala. Parang hindi sila dalawang lalaki na dapat sanay nasa magkaibang mundo ng buhay ko. Parang biglang nag-collapse ang lahat. Yung simpleng katahimikan na binuo ko kasama si Jace, biglang naging maingay. Naging tanong, naging kirot, napatitig lang sila sa akin. Si Marco, parang walang hiya. Uy, andyan ka na pala, sabay ngiti pa. Si Jace, hindi ko mabasa. Hindi siya lumapit, hindi rin siya nagsalita, basta nanatili lang siyang nakatayo. Hawak ang baso, at parang naghahanap ng tamang salitang hindi niya mahanap. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nag-iskandalo. Hindi ako umiyak, pero ramdam kong durog ako. Tumalikod lang ako, lumabas, tumawag ng Grab, umuwi sa unit ko sa kabilang tower, yung hindi niya alam. Doon ako sumabog. Ang tanong sa utak ko paulit-ulit, ginamit lang ba ako? Lahat ba ng gabi na yun scripted lang? Yung mga yakap, yung mga titig. Lahat ba ng sinabi niyang gusto niya lang akong kasama, kasinungalingan lang para makalapit kay Marco? Ang ironic, di ba?
Si Marco, na akala ko iniwan ako para sa best friend niya, ngayon nandito sa mismong kwarto na ako ang nagpapakain, ako ang nagbabayad, ako ang bumubuo. At si Jace, na akala ko, hindi ko kailangang bayaran para maramdaman kung totoo ako, siya pa ang may hawak ng wine ko, habang nakangiti sa ex ko. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit, yung katotohanang baka ginamit ako, o yung fact na kahit alam kong mali, siya pa rin ang inisip ko buong gabi. Alam mo yung pakiramdam na gising ka, pero parang natutulog pa rin ang katawan mo. Hindi ka makagalaw, hindi ka makaiyak, pero ang bigat sa dibdib, parang may nakaupo sa'yo. Ganon ang mga sumunod na araw ko pagkatapos kong makita sila. Hindi na ako bumalik sa unit. Hindi na rin ako tumawag. Nakatitig lang ako sa kisame gabi-gabi, sinusubukang unawain kung saan ako naging tanga. Lahat ng moment namin ni Jace, parang replay sa utak ko. Pero ngayon, parang may ibang filter, yung masama na ang kutob. Yung bawat ngiti niya, may kasunod na tanong. Totoo ba yun? O scripted lang para sa role niya? Bigla kong naalala, minsan ko na siyang tinanong kung may pamilya ba siya. Tumawa lang siya noon, sabay sabing, sino pa ba ang magkakagusto sakin? Pinagtawanan ko rin, pero ngayon ko lang naisip, bakit hindi niya sinagot ng direkta? Bakit hindi ko rin kinulit? Kasi siguro, takot din akong malaman ang sagot. May gabi na tinanong niya ako kung anong pakiramdam ng may sarili kang kumpanya. Sabi ko, nakakapagod. Tumango lang siya. Hindi siya nagtanong pa ulit. Doon ko napansin, halos lahat ng pag-uusap namin, ako ang bida. Ako ang sentro. Siya, tahimik lang. Tagapakinig. Pero ngayon ko lang na-realize, baka ako rin ang naging bulag. Baka ako rin ang hindi nagtangkang kilalanin siya. Kasi busy akong masarapan sa pakiramdam ng may taong nakikinig, pero hindi ko naisip, may mga bagay din siyang hindi sinasabi. At doon ako kinabahan. Paano kung matagal na silang magkakilala ni Marco? Paano kung may kasunduan sila? Paano kung ako lang talaga ang tanga na naniwalang special ako sa isang taong binabayaran ko? Pero sa likod ng lahat ng pangungutya ko sa sarili ko, may parte pa rin sa akin na umaasa. Umaasa na kahit 1%, kahit isang gabi, totoo siya. Na hindi lahat ng halik niya scripted. Na kahit hindi niya masabi, baka may naramdaman din siya. At doon ako natakot, kasi kung ako lang ang umasa, ako lang ang masisira. At kung siya man ay may tinatago, mas masakit na hindi ko man lang sinubukang alamin. Kasi sa totoo lang, hindi lang galit ang nararamdaman ko ngayon, kundi panghihinayang. Kasi baka sa pagitan ng mga katahimikan namin, may mga sigaw siyang hindi ko narinig. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas. Pero isang gabi, dala ang isang lumang resibo na may pangalan niya, sinadyang hindi ko tinapon, sinubukan kong hanapin kung saan talaga siya umuwi. May nakasulat na address sa likod, handwritten. Maliit, parang galing sa lumang notebook. Dinayo ko, walang makeup, walang designer bag. Ako lang. Gusto kong malaman kung ano talaga ang totoo. Maliit ang compound. Sementado, pero may halong putik dahil umulan. May mga batang naglalaro sa tapat. May lumang gate na may kalawang, at doon, nakita ko siya. Nakaupo sa plastik na upuan, may hawak na maliit na libro, at sa tabi niya, isang batang babae na naka-oxygen. Mas maliit pa sa 7 taon siguro. Payat, mapatla, pero magkahawak sila ng kamay. Hindi niya agad ako napansin. Pero nung lumingon siya at nagtagpo ang mata namin, hindi siya nagulat. Hindi rin siya lumapit, tumayo lang siya, tumabi sa anak, at parang tinanggap na lang na darating ang araw na ito. Anong gusto mong malaman? Tanong niya habang papalapit ako. Lahat, sagot ko. Simple lang ang kwento niya. 3 taon nang may sakit ang anak niya. Rare autoimmune disease. Walang tatay. At siya, bilang tanging tagapag-alaga, sinubukang kumapit sa kahit anong kaya niyang gawin, kahit anong disente, kahit anong magpapasok ng pera. Oo, naging callboy siya. Oo, nakilala niya si Marco, pero hindi bilang kaibigan. Kliyente rin. At ang gabing nakita ko sila, huli na ang lahat, hindi niya raw alam na may koneksyon sila sa isa't isa. Hindi ko intensyong saktan ka. Pero hindi rin ako nagkunwari, sabi niya. Hindi ko alam kung ano ang naramdaman ko noon. Hindi galit, hindi rin awa, pero may sakit pa rin. Yung sakit na hindi dahil niloko ka, kundi dahil ngayon, alam mo na kung bakit. Tinanong ko siya, may totoo ba sa lahat ng ginawa mo? Tahimik lang siya,
Tapos tinignan ako. Alam ko hindi sapat, pero hindi mo kailangang bayaran ng isang taong hinahanap-hanap ka kahit walang appointment. Parang tinamaan ako nun. Lahat kami may bitbit, lahat kami may dahilan. Ako, lumayo sa sakit. Siya, lumapit para mabuhay ang anak niya. At somewhere sa gitna ng parehong sugat namin, nagkatagpo kami, hindi para ayusin ang isa't isa, kundi para paalalahan ng hindi kami nag-iisa. Huling gabi namin yun. Hindi usapan. Walang palem. Pero alam ng katawan ko. Alam ng hangin sa pagitan naming dalawa. Walang sinabing, ito na yun, pero bawat tingin, bawat galaw, may huling beses na tunog. Dumating siya sa kondo, hindi bilang bayad. Walang text, walang bukang. Basta lang siyang tumawid ng kalsada at kumatok. May bitbit siyang maliit na plastic bag. Gatas at biskwit, para sa anak niya raw, pero iniwan niya muna sa guard para walang sabit. Umupo siya sa paborito niyang sulok sa sofa, tahimik. Ako, nasa kusina, nagtitimpla ng kape, parang dati lang. Pero hindi na kami gaya ng dati. Wala nang kontrata, wala nang dahilan para manatili siya, pero andun siya. At ako, sa kabila ng lahat, pinapasok ko pa rin siya. Hindi dahil kailangan ko siya, kundi dahil gusto ko lang siyang makasama, kahit ngayong gabi lang. Umupo ako sa tabi niya. Wala pa ring salita, pumikit ako sandali, ramdam kong nakatingin siya sa akin. Yung tingin na parang sinusubukang alalahanin lahat ng parte ng mukha ko. Parang may memorya, parang tinatanggap na ito na ang huli. Hindi ko siya hinalikan, hindi rin siya lumapit. Pero nagkatinginan kami, matagal. At sa tingin na yun, nandoon na lahat. Galit ko sa kanya, lungkot ko sa nangyari, yung pagnanasa kong mahulog ulit kahit alam kong mababasag lang ako. At yung pagmamahal na ayokong pangalanan dahil baka lalo lang akong masaktan. Niyakap niya ako, mahigpit, yung yakap na parang gusto mong ipasok lahat ng sakit sa kanya, para maintindihan niya. Para maramdaman niyang hindi biro ang lahat ng pinagsamahan namin. Tumitig siya sa akin, saka bumulong, salamat, kahit sandali. At doon ako bumigay. Hinayaan ko siyang mahalin ako sa huling pagkakataon. Walang bilis, walang ingay, puno ng ingat at galaw na parang gusto naming itatak sa balat ang huling gabi. Nang matapos, wala pa rin kaming sinabi. Umupo siya sa gilid ng kama, nagbihis. Ako, nakahiga pa rin, pinapanood ang bawat galaw niya. Nang tumayo na siya at humawak sa pinto, doon lang ako nagsalita. Wala na tayong utang sa isa't isa. Tumango lang siya, at tuluyan nang umalis. Hindi ako umiyak, hindi ko rin alam kung bakit. Siguro kasi wala na akong may luha. O baka kasi alam kong tama lang na matapos na. Pero kahit anong tama, masakit pa rin. Kasi minsan, hindi sapat ang mahal mo ang tao. Kailangan marunong ka ring bumitaw, kahit gusto mo pa siyang hawakan. Matagal akong nakatingin sa sarili ko sa salamin pagkatapos ng lahat. Hindi para tingnan kung maganda pa ba ako. Hindi para ayusin ang buhok o linisin ang eyeliner na natira mula sa gabing yun. Kundi para tanungin ang sarili ko, sino ka ba talaga sa kwento ninyo? Sa lahat ng ginawa ko, mula sa unang tawag, sa bawat gabing binayaran ko siya, sa bawat pagkaing inihain ko at wine na sinilid ko sa mga baso, baka hindi si Jace ang nagbenta ng sarili. Baka ako ang bumili ng isang bagay na alam kong hindi ko kayang ariin. Baka ako ang bumili ng katahimikan, ng presensya, ng kunwaring pagmamahal. Hindi dahil tanga ako, kundi dahil pagod ako. Sa dami ng kontrol ko sa buhay, sa opisina, sa desisyon, gusto ko lang ng isang bagay na hindi ko kailangang pag-isipan. At si Jace ang naging sagot ko roon. Hindi ko siya minahal dahil perfect siya. Hindi dahil gusto ko siyang gawing asawa. Minahal ko siya kasi sa panahong wasak ako, siya yung pinakamalapit sa saya. Siya yung humawak sa kamay ko nang walang tanong. Siya yung hinalikan ako sa noo at hindi lang sa labi. Siya yung tumahimik kasama ko, sa mundo na puro ingay. Pero totoo rin naman, binayaran ko siya. At sa likod ng lahat ng damdamin, andun yung totoo, na kahit anong init, kahit anong titig, kahit ilang beses kong naramdaman na babae ako sa piling niya, may resibo ang bawat gabi. Kaya ngayon, tanong ko lang, pwede bang mahalin ang isang taong bayad para kalimutan mo ang sakit mo? O mas totoo bang minahal ko lang siya kasi siya ang pinakamasarap noong ako ang pinakawasak? At kung sakaling totoo nga ang naramdaman ko, mali ba yun kung binili ko lang ang pagkakataon? Maraming salamat sa pakikinig, DJ.
Hindi ko alam kung may sagot sa mga tanong ko. Pero kung meron man dyan na nakaramdam ng ganito, sana, hindi lang ako.